Disclaimer: this video or PowerPoint was solely created for on how is the application of horizontal vertical learning in your studies in the medical school and board exam review centers. This video will not discuss further the topics that will be set as in the example, since it is used for, for lecture purposes in both medical school and review centers. This video will only discuss the way of the art and skill of the technique. This video should not be used as a substitute for the lectures done. Good day, future MDs! Welcome again para sa aking mga videos kay Doc Coach, Volunteer PPC. Okay, volunteer. Through the spirit of volunteerism kasi ito. This time, gusto kong ituro sa inyo, as I said nga sa disclaimer, is yung art and skill of the horizontal vertical learning with clinical correlations in the normal human body. So, ibig sabihin, this will be a set of the or parts ng topic na ito. This time, magpo-focus muna ako sa subject na ito, sa pang first year. Okay. Ano kasi ang mga misnomer? Ang misnomer kasi treat kasi nila ang mga medical student or yung mga magre-review sa board exam na hiwalay na subjects. Iba ang physiology, iba ang gross anatomy, iba ang embryology, iba ang biochemistry, at naiiba ang neuroanatomy. They are different set of subject, which is a misnomer or a myth. Pero, ang reality, they must be treated as a one whole subject to another. Okay? Magkakakonekta yung mga yan. So, ibig sabihin, you are treating the one whole subject. Okay. Horizontal learning, ibig sabihin kasi, lahat, example dito sa first year topics, for example, lahat ng mga first year topics, anong natutunan mo sa isang subject, sa topic na yon, i-apply mo dun sa topic na yon sa isa pang subject. Kumbaga, you are correlating the two subjects para mas lalo mo siyang maintindihan. Okay? So, yes, ito yung principle na ginagamit sa mga school na mga modular, ang mga approach nila. Pero, sa traditional or problem, kahit sa problem-based, pwede nating gamitin ito. So, para mas maintindihan natin yung art and skill of vertical horizontal learning, let me give you one example topic. Halimbawa, sa thyroid gland. Sa thyroid gland kasi, galing sa mga ectodermal outpouching, ayan, nabubuo yan. Dito, nabubuo yung tinatawag natin na, ayan, yung thyroglossal diverticulum. Yan. Nasa ectodermal pouching siya dito. Ayan. Pero kasi, as days goes by, lumalaki, humahaba ang embryo at nagkakaroon ng differentiation. Dahil sa paghaba na yon, hanggang maging adult ka, ayan na, at the level of the C5 to C6, dyan na nakolocate yung thyroid mo alongside with the development pa of your pharynx, of your larynx, andyan yung mga cartilages mo, diba? Tapos, i-magnify natin. O, alam na natin, nasa C5, C6 siya. And yeah, covered siya with pretracheal cartilages dun sa area of the neck natin. So, again, yan, kino-correlate ko na yung gross. Sa loob yan, i-magnify natin yung microscope. I can see may mga follicular cells dyan at merong mga colloid follicles natin. Ano pa
bang meron dyan sa mga yan? So, mukha lang bang ano yan? Or mga medullary C cells, yung nagsisecrete ng, pero ibang function kasi ng parafollicular cells or the C cells. Magkaiba sila. Kasi yun, kabaliktaran ni parathyroid gland kasi ang focus ng medullary C cells mo. Okay, let us discuss. Limit tayo sa example na thyroid gland. So ano nga ba ang ginagawa? Mukha bang simpleng cell yan? Yes, not. Again, mula sa histology, let's do a correlation between our biochemistry and our physiology. Okay? Again, ang nagsisignal dyan para mag-secrete yung mga nakaturong cell na yun is yung hypothalamus mo. Through the sinasabi nating feedback. Nga, again, physiology and biochemistry, you have to correlate. Rule of the homeostasis kasi in both biochemistry and physiology, once na nagkaroon na ng balance, stop na. Or if kulang, go, gawa. Law of demand and supply sa economics ang pina-follow ng homeostasis. Ayan, may correlation na naman. So, ayan siya. Ito yung mga ano mo, ito nga yung ano ng iodine sa minerals mo. Isa sa function ng iodine. Yung iodine, papasok yan dito through the sodium iodide transporter mo. Tapos, dito naman sa endoplasmic reticulum. Okay? Ano bang meron dito sa endoplasmic reticulum dyan? Ayan. Okay. Kasi yung mga lipophilic substances mo, dito ginagawa, lalo na sa RAF ER, protina ang ginagawa nun. Yung mga endoplasmic reticulum. Okay. Di ba nagagawa nga siya, so, through sinasabi natin, DNA, yung dogma of the DNA natin. Di ba? Ano ba yung dogma of DNA? Transcription, translation, and protein synthesis. And remember, etong mga to, majority yan, mga protein. Ito, protein, but they are lipophilic. So, ibig sabihin, mamaya i-discuss ko. Para saan nga ba yun? Bakit ko pinag-discuss yun? Okay. So, ayan, gumawa ka ng thyroglobulin mo, tapos pinagdadagdag mo through the process of oxygenation si iodine. So, may nabuo akong triiodothyronine and tetraiodothyronine na may active or inactive. And then, lalabas sila via proteolysis, hiwa ng protein. Again, protein na to. Okay? Central dogma, fina-follow natin yun. Okay. Then, ayan, pupunta yan sa blood vessel mo. Kakalat-kalat sila doon. Tapos, via dito sa receptors mo, since sabi ko nga, ano sila, di ba, lipophilic, tandaan mo ang phos. So, maliban sa receptor mo, yung either diffusion or carrier-mediated, may carrier or diffusion. Bakit? Isipin nyo na lang, di ba? Lipophilic, kita nyo kanina, non-polar sila. Eh, yung cell, phospholipid bilayer. They are majority, mostly non-polar in nature. And like dissolves like. Sabi nga natin sa chemistry. So, sa biochem, ina-apply na natin, papasok siya dito through the thyroid hormone receptor. Tapos, ayan na naman, central dogma again to the nucleus. Diretso lang yan sa nucleus mo. Okay. May transcription, and then translation, and then lalabas na yung mga protina na kailangan mo para sa effect na gusto mo. Tingnan mo, gluconeogenesis. Going back kasi sa gluconeogenesis, may mga certain mga cycle na sinistimulate niya para yung gluconeogenesis mag-go. Okay? Yung mga myosin chain mo, kaya nagko-contract yung mga muscle mo, just to name a few. And beta-adrenergic. Ayan, So, kaya hinga ka ng hinga. Kasi nga, beta-adrenergic yan
yung puso mo, ang bibilis. Diba? Kaya nga, bumibilis yung heartbeat. Isa sa effect niyang thyroid hormone na yan. So, ang effect yan, okay. So, ayan, no. Tignan nyo, yung lipid bilayer nyo. Ayan. So, makikita nyo dyan siya non-polar, and then, ito, yung mga, ano mo, yung mga fatty acid mo. O, ayan. Kaya nakakadiretso ka agad yung thyroid gland dyan. Biochemistry-wise, sabi sa chapter, yan, ganyan din yung nagkaka-describe ng chapter 41 ninyo sa Harper. And then, ito siya. Mainit. Tapos, syempre, since sumatakbo, peripheral vascular resistance increases. O sabi ko, nag-ano siya. So, sa muscle, tsaka sa cardiac muscle mo, sabi nga natin, it affects the beta adrenoreceptor. So, ayan o, tignan nyo na lang yung ano rito. Ayan, daming mga cardiac muscle or beta adrenergic or increased contractility and bumababa ang resistance mo, pataasan ng cardiac rate mo, kaya yung dugo ang taas. Pero maliban dyan, nagpapalpitate ka pa. Maliban dyan, pati yung mga fat mo, it stimulates lipolysis, nagsusunog ka ng taba mo. Kaya usually, pag sa clinics, matututunan nyo to. Or siguro sige, thyroid gland na rin ang pag-inita natin para dito sa sunod na series of videos na to. Usually, kaya nga yung mga may hyperthyroidism, nagpapayatan sila, nagpapalpitate sila. Minsan, stunted kasi yung growth hormone din, ini-increase din niya yung stimulation ng growth. Pag kulang ka nito, kaya nga isa sa effect niyan will be the short stature. So, isa pa lang yan sa effects. Pero by the way, pagdating nyo sa basics kasi, ang daming ways para ma-apply nyo tong art na to. I've just shown you one of the way paano mo i-apply ito. So,